Marami na ang mga Yamashita Treasure Hunter ang nakakuha ng Yamashita Treasure. Mga gold bars, mga gold coins, mga Buddha, mga antique at kung ano-ano pang mga mahalagang bagay. At nagbahagi po sila sa atin kung nasaan madalas naroon ang Yamashita Treasure mula sa mga sign markers. Kaya tutok po kayo sapagkat ibabahagi ko sa inyo kung nasaan matatagpuan ang Yamashita Treasure mula sa sign. Sintro na ba kayo o malayo pa kayo? Kaya panoorin ninyo ito. Bunker 3. Bunker 3. Boom. Sige. Okay, move. Grabe, liuman eh. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Tungkol po dito kung saan matatagpuan ang Yamashita Treasure mula sa mga sign. Marami na sa atin pong mga kababayan ang mga Yamashita Treasure Hunter ang mga nakakuha na ng gold bars, no? At ibinahagi nga nila sa atin kung saan nila natagpuan, natuklasan ang kanila pong mga nakuha na kayamanan. Kaya atin po itong ibahagi sa inyo ngayon, no? Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagko-comment, panonood po sa aking mga video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po yan sa aking channel, paki-follow na rin po aking Facebook page, no, Yusuf Yamato. So, diretso po tayo sa ating topic po na ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito nga, no, kung saan madalas natin matatagpuan ito pong Yamashita Treasure. Sa dami-dami po ng mga naghahanap ng itinagong kayamanan ay mangilan-ngilan lang yung
pinalad, marami ang sawi, no? Marami ang bigo, sapagkat hindi nga basta-basta ito pong Yamashita treasure hunting. Kasi napakatalino, napakahusay, napakagaling ang pagkatago nito, very secured. So bukod sa very secured ay kapag hindi pa binigay sa atin, no, kung hindi para sa atin, ay hindi talaga makukuha ito. Kung para sa iyo talaga. So lucky, no, may mga ganito rin na pagkakataon sa Yamashita treasure hunting. So ang atin nga tayo ngayong pag-uusapan, natin ibabahagi sa inyo, ito pong mga na-share sa atin, na ibahagi sa atin, na kung saan napagkuhanan na, no? May mga idea na tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito ngang napakaraming sign, no, ay madalas nating makikita ito sa Yamashita treasure site. Napakaraming mga markers, no? Makikita natin mga triangles, hugis puso, pagong, no? At mga ahas, guhit, mga dot, triangular dot, no? Mga sign markers na kung saan nagpapatunay na legit na mayroong Yamashita treasure. So ang mga nangunguna kasing mga sign markers sa kabundukan ay hugis puso at saka pyramid, no? Mga pyramid, hugis puso, triangles. Yan po ang mga nangungunang napakaraming sign sa kabundukan. Pangalawa dito ang mga pagong, no, mga isda, no, mga ahas, palaka. Ito po ay mga common Yamashita treasure markers na ginawa po ng mga Hapon. Ito pong mga bato ay kinurti nilang parang mga pagong, parang mga palaka, at mga hugis puso. So ito pong mga ito ay minsan ay naghahanap ang mga Hapon ng mga lugar na kamukha noong kanilang gagawing mga bato. Kung ang hugis pusong bundok, no, kasi may mga natural na kapag tiningnan natin sa aerial view o sa itsura, ay may mga hugis puso na bundok na likas na natural na ito nung unang panahon pa, o nalikha na natural ng atin pong Bung Maykapal, at gagawan po nila ito ng mapa na duplicate na kaparihas ang itsura doon sa bundok. Kaya may mga nakikita ako, na discovery ko, na mga hugis pusong bato na kapag tiningnan mo ang bundok, haharap ka sa silangan, ay kaparihas ang itsura ng bundok sa bato. So yung bato ay hugis puso, at kapag sinilip mo ang araw, no, kapag unang sikat nito, yung unang tinatamaan ng araw na bundok ay hugis puso. So ibig sabihin, ang mga Hapon ay kumuha ng kaparihas, no, kaparihas yung sign na bato doon sa itsura ng bundok. Yun po ang aking nadiskubre. At yung mga pagong na bundok na kaparehas ang itsura, ay ginawan din nila ng kaparihas na itsura nito sa mga bato. Yun po ay mga stone map, mga mapa po yan na nagsasabing may sikreto sa bundok sa lugar. Nilalagyan din po nila ito ng mga pyramid, no, na nagsasabing Yamashita treasure, no, mountain treasure, the mountain treasures. Ito po ay mga treasure sa kabundukan na ikinalat nila. So ang mga sign markers na atin pong makikita ay napakarami. At madalas, karamihan po sa ating mga Yamashita treasure hunter sa kabundukan sa buong Pilipinas ay napapansin kaagad ito pong mga marker sign. Ito po ang madalas nating tinututukan kaagad. So kapag nakita natin kasi na may mga gawa ng tao, no, kahina-hinala, napakagandang sign markers, ito kaagad ang hahatak sa ating paningin. At marami sa atin ang naiingganyo na sinong gumawa nito, napakagandang mga sign, ano ang purpose nito, at sasabihin natin na ito ay may sikreto. Kumbaga kaakit-akit, madalas nating sinusundan kaagad
ang mga sign markers, palatandaan, sapagkat alam natin na kapag ginawa ito ay mayroon talagang itinago, may sikreto talaga. Sino ba naman ang gagawa ng mga ganyan? Sino ang ah, tao na gagawa ng mga ganito na walang itinago na sikreto? Magsayang lang sila ng panahon, no, na napakahirap itong gagawin. Ito pong mga ganitong klaseng mga markers. So, mayroon talaga, kaya ito po ang naging dahilan kung bakit hinihigop tayo doon ang atensyon natin pumupunta. At alam din ng mga Japanese Imperial Army na kapag nakita ito ng mga Pilipino o mga taong naghahanap ng treasure sa susunod na panahon, kapag natuklasan, ay ito kaagad, no? Number 1 kaagad na yun ang susundan. Kaya doon ay inilalagay ng mga Hapon o Japanese Imperial Army ang kanilang mga patibong. Madalas ang mga patibong o traps ng Yamashita Treasure ay nariyan sa mga sign, no, markers, palatandaan kung nasaan yung napakaraming sign ay doon inilalagay ng mga Hapon ang patibong, no? Patibong, traps. Nandoon yung mga poison, no? Mga bomba doon sa mga sign markers. Kumbaga, ito ay entrance, pintuan pa lamang. Sa mga katwid, ang mga sign markers na ito hindi nagsasabing diretso ka agad. Madalas, ito ay mga entrance o pintuan pa lamang. At ang mga pintuan ay nilalagyan ito ng padlock, no? Common sense, no? Sa mga bangko, ang mga bolt, no, treasure bolts, ay nilalagyan po ito ng mga napakalaking padlock at may mga security pa, na kung saan ito po ang idea ng mga Japanese Imperial Army. Kumbaga, very secured, no? Nilalagyan nila ito ng mga matinding panglito, pangligaw, at higit sa lahat, matinding traps, no? Ayon sa ating nadiskubre na ang mga sign markers na ito ay hinahaluan pa ito ng chemicals, no? Itong mga bato, itong mga lupa na atin pong mahuhukay minsan ay may mga poison na kapag ating nahipo, nalanghap, ay nanganganib ang atin pong kalusugan, no? Magkakasakit tayo. Yun po ay akin nang na-encounter, kaya ko ito naibahagi sa inyo. So, sa direktang tumbok, ang mga sign markers ay hindi ito ang sentro kadalasan sa Yamashita Treasure. Ito po ay pintuan, lagusan, daanan, papunta sa mga ginto sa Yamashita Treasure. Sa mga katwid, kapag ikaw ay nakakita ng napakaraming mga sign markers, mga araw pa ibaba, ito po ay sinusundan at mag-ingat, sapagkat doon ay mayroon pang mga daanang sikreto na dapat mabuksan para masundan ang itinagong kayamanan. May mga nagbahagi sa atin na nabunot na nila ang lahat ng mga sign markers mula po sa nakatriangle na mga punong kawayan na nakuhanan nila ito ng Yamashita Treasure. At take note, saan ang Yamashita Treasure sa mga nakatriangle na kawayan na ito, nakalinyang punong baliti. Ito po ay nagmula sa mga sign markers pailalim 120 feet ang lalim at gumapang pa ito ng 50 meters mula sa mga sign markers na walang bakas, no? Wala kang makitang bakas sa drift. Napakahusay. At doon sa 50 meters, no, from sa sign ay makikita ang Yamashita Treasure, na ang makikita mo lang na tanging sign nila na dapat nating makita, masundan,
ay ito pong kulay dark gray, no? Na parang round na layers, na ito ang parang tunnel pala na drift na 50 meters away mula sa mga sign markers 120 feet northeast na nakaharap sa araw mula sa sign, ay doon nila natagpuan itong mga ginto, 352 gold bars. Kasama na doon yung Buddha, no, na almost 3,000 kilogram, na hindi natin alam kung may laman pa itong mga precious stones. So yun po ang naibahagi sa atin, na hindi lahat ng mga sign markers ay direkta, no? Marami ang gumagapang, no, padrift mula sa mga sign sa gilid ng bundok, ay nagdrift at marami ang style. Mayroon pang cave in, mayroong drift, may cave in, at mayroong tinatawag na zigzag, letter L, no? Depende sa makikita nating mga sign markers, no, na masundan natin doon sa mga pinaghuhukayan. So kaya mahalaga yung mga bato, no, isa-isa, kasi may mga clue doon po sa libro ng mga Japanese Imperial Army. Although hindi lamang drift or sinking ang Yamashita treasure na pwede nating matagpuan, no, meron ding mga sign markers na nagsasabing ito na, diretso na. Kaya mahalaga na mayroon tayong alam, may idea tayo. Kaya natin ito ibinabahagi sa inyo, ito pong napakaraming mga sign markers na tumpok-tumpok, na doon tayo nagpo-focus kasi madalas ito ay mga traps, no? Ito ay patibong, ito ay pintuan, no? Nandoon ang bitag, no? Kaya kumbaga may idea tayo na kapag tayo nakakita ng mga markers na ito, ay dapat kanalan natin ito, pakanal, no? At kalimitan papasok sa bundok, hindi pailalim, papasok northeast mula sa sign, no? Yun po ang karanasan ng atin pong mga kababayang Yamashita treasure hunter na nagbahagi sa atin. Ilan ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, no? Tatlo dito ang legit na masasabi nating may mga ebidensya na nakakuha talaga ng Yamashita treasure, na nagbahagi, no, na malayo sa mga sign markers. 50 meters, mayroong 40 meters, mayroong 30 meters mula doon sa mga nakalinyang puno, nakatriangle na mga punong kahoy. Although doon na papasok, pero pinto pa lang yun, magdidrip ka pa. Kaya wala namang kasing sign doon sa sintro, kaya mahirap mo ring mahanap, no? Hindi rin basta-bastang maditig ito ng mga scanners kasi may blocker, no? Mayroon silang inilalagay na mga dark gray carbons, no, kung saan blocker ng radar, blocker ng signal, no, na nagmula po sa radiations ng mga precious metals, na kung saan mahirap mahagip man ito ng mga metal detector, subalit hindi sentro, no, kaya nahihirapan. Yan po ang katotohanan dyan, mga ka-treasure hunter. Nadidetect siya pero hindi sentro, scattered. Kaya ang ginawa ng mga ka-treasure hunter natin, tinapyas ang lupa sa itaas. 100 feet inalis yung lupa, pakanal, mula sa sign papunta sa silangan. At doon, lumabas, no? Pwede nang i-detect, lumabas, makikita na sa scanner. Kasi wala na yung blocker, eh. Wala na yung mga nilagay nilang mga carbons, no? Mga may itim na mga bato na cover sa radiations para ma-detect ng scanners. Yun ang nagpahirap para ma-detect sa mga scanners. Although nadidetect siya, pero hindi sintro. Singaw lang. Hindi pa sintro, kaya gumapang pa yun dahil na-block ng mga carbons o mga darker na colors ng mga bato. Yun po ang purpose ng mga darker na mga bato, carbons, mga dark gray na layers ng clay,
na blocker po ng radiation sa precious metals. Yan po ang ating research. So, malinaw no na ito pong mga sign markers karamihan ay panghatak sa ating paningin para doon tayo mag-focus. Pero kung hindi naman tayo pupunta doon sa mga sign markers, ay hindi rin natin malaman kung nasaan ang Yamashita Treasure kasi nandoon ang mga clue. Kung papunta ba tayo sa kanluran, silangan, no? Nandoon ang mga arrows na dapat masundan. At kapag nakita natin na ang mga sign nagsasabing cave in, alam na natin na hindi direkta ito, kundi pa cave in, papasok sa bundok. So ang gagawin natin ay proyekto talaga, no? Matinding project. Hindi kasi kaparehas ng kasilyas ito o mga CR na direktang tumbok kaagad ay kuha na. Kapag kasi Yamashita Treasure o mga big treasures ay mahirap itong kukunin, hindi basta-basta. Kaya kung kayo ay nag-aalangan o hindi handa sa Yamashita Treasure hunting, ay wag na lang, no, sapagkat delikado talaga ang Yamashita Treasure hunting. Hindi basta-basta ito. Kailangan talaga ng puhunan, no, pasensya, no, at higit sa lahat yung tinatawag na lakas ng loob. Kung wala kang lakas ng loob ay wag na lang. So sana po ay nagkaroon tayo ng idea, no, sa atin pong ibinahagi sa inyo na kapag nakakita tayo ng mga sign markers na marami ay hindi ka agad direkta doon, no. Although may mga sign markers na nagsasabing direkta, pero kadalasan nasa 80% no, ng mga sign markers ito ay pintuan pa lamang, entrance. Yan po ay malinaw. So yan po, sana po ay nagkaroon tayo ng idea dito po sa aking naibahagi sa inyo ngayon na topic tungkol po sa mga sign markers na itinatanong madalas kung sentro na ba raw, no? Bago tayo magtapos, idagdag ko pala mga ka-treasure hunter, ito pong nakuha din na isa, no? Nakalimutan ko na napasok niya ng ilang feet lang, no? 15 feet. Mababaw pero malayo yung ginapangan, no? Siguro ng mga 30 meters, no, ang gapang. Mula doon sa mga sign markers ay mga 20 meters ang gapang, at sa sahig ng tunnel, no, ng mga batong nakahilera yun, no, doon sa sahig, doon nila nakuha ang hindi siya box, no, kundi simento. Doon binalot ang mga gold bars, at yung gold coins ay inilagay sa mga banga, no? So yun po, sana po ay nakapagdagdag sa ating knowledge, no, na hindi agad direkta doon sa sign, gagapang pa, no, gumagapang. Kaya madalas may natatabunan kasi hindi inalis yung mga trap sa taas, may mga bato doon na mahuhulog, kaya bumabagsak yun. Kasi mautak ang mga Hapon, nilalagyan nila ng bato tapos halo ang ilalim. Pag nahalo, mabigat sa itaas, malambot ang lupa sa ilalim, babagsak yun. Kaya alam nila nagagapang ka kasi nilalagay nila pagapang yung treasure. So malinaw, kaya maganda kung may backhoe ka o may gamit ka, kakanalan mo para maalis yung mga traps na hindi babagsak sa ilalim. So hanggang dyan na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy kayo, nagkaroon tayo ng idea sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na itinago po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Hanggang sa susunod po, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.